Yan. Makapal na naman yung snow. Napakahirap ng ganito. Umagang umaga nagpapala, makapal yung snow. Kanina punong puno to. Ayan o, lahat ng mga sasakyan o sa taas nila makapal. Buti na lang wala akong pasok ngayon. Snow, snow, hindi ka na nagtigil. Snow, lubayan mo na kami. Ayaw na namin sa'yo, snow. Makapal na naman yung snow mga katoto. Nagsimula itong snow na to kagabi. Nasa trabaho ako kagabi. Nag-i-snow na. Siguro mga bandang alas 7 nag-i-snow na hanggang ngayon nag-i-snow pa rin. Kaya halos ganyan yung snow na tambak sa daan ganyan. Parang 12 inch yata yung snow na bumagsak ngayon. Makapal. Ito kanina buti na lang pinala ko kanina ito. Yan. Makikita nyo dyan ito, ayan dito ko nilagay. Makapal. Gumawa lang ako ng daan ng sasakyan kanina dito para lang makalabas ito, kasi kung hindi ko gagawin yun at sasagasaan ko lang yung snow, hanggang dito na kasi yung snow ayan kaya makapal. Hanggang doon sa daan hindi pa na-iskripan. Yung mga papuntang mga hospital lang tsaka mga school, yun lang yung mga iniskripan nila muna, tsaka yung main highway. Pero dito sa mga mga bahay-bahay, hindi pa nila iniskripan mga katoto. Yan, ganyan yung buhay namin dito sa Canada. Ganito yung pag winter ang nararanasan namin pagka may forecast ng winter storm o snowstorm. Yan, makapal mga katoto, di ba? Ito yung buhay Canada. Papakita ko sa inyo dito. Ayan hindi na makalabas yung basurahan. Ayan, kapal yung kapitbahay ko nagpapala din kapal di ba? Puting puti lahat ng yung mga may bahay-bahay kapala. Ito yung mahirap dito sa Canada. Pero after naman ito spring, maganda naman yung panahon dito. Tatapusin ko lang tong pagtatanggal ng mga snow dito para makalabas yung sasakyan dito sa loob. Napagod na ako kakapala kukunin ko lang yung snow blower. Gagamitin ko to. Makapal masyado hindi na kaya ng power. Ito yung battery niya, 60 volts ito. Okay, yan. Para matanggal ko yung snow. Yan, ang loob ng garage. Sobrang kalat.
bumabalik sa akin yung snow. Hindi kaya. Ito lang yung mahirap. Pagka gumagamit ng snow blower, ano siya, bumabalik sa mukha pagka malakas yung hangin. Dito na lang muna. Para din ako nag-construction dito eh. Halo ng simento.
Canada more mga katoto. Canada pa. Hirap no. Mag-ingat po tayong lahat mga katoto. Lalo na dito sa Canada. Pagod. Nalobat na yung snow blower ko mga katoto. Hindi battery lang kasi ito. Tapos isa lang yung battery ko. Kaya pagka nalobat, wala na. Pala na naman ulit. Nagamitin ko. Hindi ko frozen yung bibig ko, yung dila ko. Sa bibig. Mahirap magsalita pagka na-frozen yung dila. Parang umiikli. Mga totoo. Ang kapal. Yung mga halaman dito, wala nang mga puno, wala nang mga dahon. Parang ghost town, no? Ghost town. Ito parang ice cream. Kaya daw. Parang siyang ice cream, oh. Makapal yan. Tingnan nyo to. Kung gaano kakapal yung ano, kagabi. Yeah. Sa una, maganda lang yung snow. Pero pagka tumagal na, hirap na. Ayaw ko na. Sobrang lamig. Tapos pahirapan pa yung pagpapala. Tingnan nyo. Ang ganda na. Nung last video ko, wala nang snow yung ano, yung mga bubong. Pero ngayon may snow na naman. Plano ko kanina mga katoto, pupunta ako ng clinic para magpa-check up. Kasi requirements yun sa pag-apply ng bumbero dito, fireman. Kaya lang, nung hinatid ko si Commander, nag-frozen dila ko. Hirapan ako nagsalita. Ang problema kanina nung pumunta ako doon at hinatid ko si Commander, pagdating ko sa clinic, yung parking lot nila doon puno pa ng snow mga katoto, hindi pa nila na-iskrapan. So ang nag-decide ako na umuwi muna para palahin tong driveway ko, yung driveway namin dito para di mahirap. Kasi kung mag-i-stay ako doon tapos hindi pa nila ma-iskrapan, baka hindi makalabas tong sasakyan kasi sobrang kapal. Kaya nag-decide ako na bumalik muna. Mamaya na lang ako pupunta, kaya bukas kasi wala naman ako pasok bukas. Ito yung buhay namin dito sa Canada mga katoto. Trabaho, then bahay, groceries, then pagka winter ganito, hindi ka masyado makapasyal kasi sobrang kapal ng snow, sobrang lamig. Summer na ang babawi. Pagka papuntang spring, summer, yan. Kaya yung mga ibang mga tao dito, halos hindi sila nagtatrabaho ng summer. Nakabakasyon sila ng summer. Kaya yung mga iba, mga tulad ko Pilipino na nagtatrabaho dito, minsan kinukuha namin ng pagkakataon na yun para makapag-overtime kasi yung mga puti mag-holiday yan ng summer. Tapos babalik na magtatrabaho winter. So syempre tayo kailangan natin ng pera. Pero yung summer mga katoto, ini-enjoy din namin, lalo na yung Sabado Linggo pagka merong event, yan, pumupunta kami mga katoto para at least hindi lang puro trabaho, balance ba, may kasiyahan, may trabaho, meron ding
ganito sitwasyon, nasa bahay ka lang, tapos pagkatagulan naman, ayan, pag summer magtatanim-tanim. Yan yung mahirap dito mga katoto, yung ganyan lang na sitwasyon. Yung winter, sobrang lamig, sobrang kapal ng snow, nakakatakot magbiyahe ng malayo kasi hindi mo alam, baka mabalahaw ka at may mangyaring masama. Kasi marami dito mga katoto yung mga nag-take ng risk na magbiyahe ng malayo. Ang ginagawa nila, kahit na may forecast na ganito, nagbibiyahe pa rin, then nababalahaw sila, tapos walang nakakatulong sa kanila mga katoto. Lalo na kapag close road siya, dineclare na close road kasi sobrang kapal ng snow. Kapag pinagpatuloy mo na mag-drive, magbiyahe, walang tutulong sa mga katoto kasi kahit na yung mga police, kahit na yung mga rescue, hindi sila nag-rescue kasi alanganin nga. Kaya nga ano pa lang, dapat nakabantay tayo sa may forecast kung anong road yung isasara nila. Yan, ganyan yung mga sitwasyon mga katoto. Lalo na nung nagtatrabaho ako sa barn, sa gravel road, walang masyadong dumadaan doon. Halos minsan ako lang muna yung dadaan una, wala pang pinagbakatan ng gulong. Kaya napakahirap pag malayo yung trabaho mo. So sa awa ng Diyos, yung trabaho ko nandito lang, malapit na. Kaya thanks God. lagi ako nagpapasalamat tuwing ganito yung nangyayari na sitwasyon, na thank you Lord kasi hindi mo ako pinabayaan na malayo pa yung binabiyahe ko. Yun yung pinapasalamat ko. Ayan mga katoto, okay, sana mag-ingat po kayo lagi at God bless po sa inyong lahat. Bye bye mga katoto.